Hello po, ito na naman po ang inyong madam, nagtatarot. Ngayon, ang itatarot po natin, ito po ay medyo nasa hot seat po siya ng sitwasyon. Ito po ay si Francis Joseph Cheese Guevara Escudero. Ayan, hello po. Hello po, sir. Ito pong aking itatarot na to po ay again and again sa madlang people. Ito po ay again, for entertainment use, walang pikunan. Ito po ang tarot na aking babasahin. I-direct to the point ko na po dahil kung saan po siya naka-hot seat, ay doon po natin i-direkta ang tarot. Ayan. Ipakita nyo sa akin kung ano ang nakikita ng tarot. Ulit natin ang pangalan. Francis Joseph Cheese Guevara Escudero. Universe, help mo ako. Ilabas ang nakikita, walang bias at wala tayong kakampihan. Jesus. Pikit pa ako no? Wow! Sa ngayon po, ito po ay ang ating si Sir Cheese Escudero. Napapansin nyo po na ngayon po ay may isang hinahawakan siya. Marami po, ito po ay maraming problema, maraming kaso, maraming ano ba tawag na sa Tagalog? Idinadaing sa kanya. Pero isa po ang talagang nagbibigay ng sakit ng ulo. Hindi lang po sakit ng ulo, ang nagbibigay sa kanya, hawak niya ngayon ng isang malaking problema kung paano niya susolusyonan at ipapaliwanag sa tao. Ayan po, hawak niya. Sa totoo lang, ang paghawak niya rito, kitang-kita niyo po napakahigpit ng hawak niya. Kung tutuusin, iniisip niya kung bibitawan or hindi. Sa nakikita ko po rito, ayan po siya. Ang pagkahawak po niya sa ngayon ay nagdadalawang isip. Hindi dahil sa nagdadalawang isip, kung hindi pinag-aaralan niyang mabuti. Dahil kung hindi po niya to pag-aaralang mabuti, darating po yung time, baka itong hawak niyang ito na impeachment case kay Ma'am Sara ay magkaroon ng malaking problema at magbunga ng hindi maganda. Ayan po, ayan. Bakit ko nasabi po ito ay impeachment? Ilang buwan na po at ilang taon, kukumputin po natin yan dito. Kitang-kita po. Ito po ay ang mga cases laban kay Ma'am BP Sara Duterte. Ayan. Yan. Makikita nyo po, kitang-kita, isa, dalawa, tatlo, pang-apat, pang-lima, pang-anim. Ang dami po, yung iba po ay kaya naka-cross out, kitang-kita naman po, ay hindi nagmaterialize. So, ito po yung maraming, reklamo na dinadaing sa kanya ng mga walang pinakitang tao, pero kung makikita niyo po ang kulay, ito po ay mga bughaw. So, ang ibig sabihin nito, mga politiko. Yan. May mga kaya, may mga pera. Alam naman natin, kung ordinaryong tao rin yan, sasabihin dito, iba ang kulay. So, makikita niyo po, ang isang pinakamatindi ay gustong tapusin sa maiksing panahon. Yan. Kaya yan po, lumalabas. Pinaliwanag ko pong mabuti sa inyo. Ano kaya ang susunod? Oops. Kung makikita nyo po, may signify po or sign ng isang bata ay kinakailangan po ito ay pag-asa. So, ang ibig sabihin po nito, maiipit talaga si Ginoong Cheese Escudero kasi may nag-o-offer sa kanya or may nangungulit sa kanya na ibaliktad or kaya nga po pag-asa na wag gawin yung isang pag-asa. Ibig sabihin po, maaaring ang hindi pagkakaroon ng impeachment, wala po akong kinakampihan, binabasa ko lang po. Or isang pag-alis, ibig sabihin, pag-ayaw dito sa offer na ito
para ang bagong pag-asa ng mga Pilipino na naniniwala in both side ng katahimikan ay huwag sundin. So, dito po, papaliwanag ko po, ito po si Ginoong Chis Escudero, hawak niya. Tapos nakita nyo, naka-slant. Ibig sabihin po na naka-slant, delikado po siya dito. Pag ito, nagkamali po siya ng desisyon. Magbubunga ng isang pangit. Kapag itinuloy ang desisyon na impeachment. Ito po binabasa ko lang po Ayan po, naka-slant. Kung talaga pong magiging maganda ang desisyon for impeachment, nakatayo po ito. Lahat ng nakatayo at nakahawak ang kamay, ang ibig sabihin ay go ilaban. Depende po sa kasunod na tarot. Ngayon po, ang nakasunod po na tarot ay isang taong nag-o-offer sa kanya, kinakausap siya, pero umaayaw po siya. Dahil alam niya na may isang pag-asa na umaasa ang taong bayan. Ayan po. Yan. Kaya dito, hindi ko po gustong pakialaman ang desisyon ng Ginoong Chis Escudero. Una-una sa lahat, hindi naman ako wala akong concern tungkol sa mga ganyan kasi wala talaga akong alam sa politika, pero binabasa ko lang po ang tarot na kapag sinunod niya yung nagbibigay sa kanya ng offer, may magandang offer, may magandang not only offer, maybe itong offer na ito ay salita na ituloy mo na, bilisan mo na, yan. Pero bata po ang sumunod na ino-offeran. Ibig sabihin ng bata, ito ay pag-asa. Na pag-asa. Na maaaring, pinakita lang po sa atin na yung picture ng bata, pero yun po ay pag-asa. Na kapag yun pong pag-asang iyon ay pinakialaman, marami po kasi ang nagre-request ng katahimikan. Hindi sa side ni President, hindi rin sa side ni Ma'am BP, kung hindi sa side ng katotohanan. So, dito makikita nyo po, paano ko po nalaman yung side ng katotohanan? Kung makikita nyo po, ang mga bulaklak, 1, 2, 3, 4. 4 po is for impeachment, pero 3 lang po ang ginagrant na nakikitang po pwedeng makasira sa kanya. Nakasira kay Sir Chis Escudero. Isang desisyon niya ay maaaring, nakita nyo yun, nakatagilid. Tumagilid din siya sa masang Pilipino. So, nagsasabi lang po ako nito. So, kung bibitawan niya na walang impeachment at hindi siya makikialam, maaari pong masave ang political career niya at pagmamahal ng mga tao sa kanya. Yan po linaw po, malinaw na malinaw. Akin lang pong pinapaliwanag, ang nakikita ko po. Ayan. Naghihintay siya ng mensahe. Si Chis Escudero, sorry po, wala na yung ginawa. Si Sir Chis Escudero ay nakaupo, nalulungkot, naguguluhan. Nakasandal siya ngayon sa kanyang posisyon. Yung posisyon niya po ay yung puno, yung kanilalagyan niya. Actually, matibay po ang posisyon niya. Pero maaari, kahit nyo, matibay ang posisyon niya. Maaaring makatulong siya para makalika. Nakita niyo yung tatlong yan? Yan yung impeachment po yan. Napansin niyo halos pare-pareho. Kaya kong i-explain yan kahit saan. Pero, ito, kung naririnig ito ni Sir Chis Escudero, sasabihin niya, tama ang tarot. Litong-lito siya, nahihirapan siya, nag-iisip siya. Kasi isang move niya, hindi po Malacanang or hindi ang matataas ang madidisappoint, kung hindi ang punong ito. Ano po yung puno? Ito po yung posisyon niya na maaaring masira oras na magkamali siya. Kaya nakakaawa rin po siya. Naawa ako bigla no? Kung po pwede nga lang, itarot na lang. Ito ang mangyayari. Kasi hindi mo pwedeng ganun. Sa kanila na dapat pag-ayos na ganyan.
Oh, naku. May 2 taong nagagalit sa kanya kasi ayaw niyang magsalita at sa nakita ko po, matalino si Sir Cheese Escudero. Alam niya ang ikababagsak ng kanyang karir at alam niya kung kailan siya gagalaw at hindi. So, ano naman ako sa kanya kasi espada ang hawak niya no? Again and again, impeachment na naman po yan. Doon po siya ididiin sa impeachment na yan. Kung may 2 tao na nagagalit po sa kanya kasi hanggang ngayon, naniniwala siya na hindi na dapat ituloy ang impeachment. Kasi may nakita siya na ikababagsak talaga ng gobyerno natin. So may concern si Sir Cheese Escudero sa sitwasyon. So, yun nga lang, we cannot please anybody. Nanawa ko si Sir Cheese Escudero. Ayan, yan na naman, may piring na siya. Sa totoo lang po, alam na niya kung anong desisyon niya, pero hindi ko para sabihin dito. Alam na ni Sir Cheese Escudero na may mga bagay na dapat i-reconsiderasyon na hindi dapat ituloy ang impeachment. Nasa kanya mag-uumpisa. Kung gusto nila, parang ganito ho kasi ang sitwasyon kung gusto ninyo, ito po ay nakita ng tarot sa isip ni Sir Cheese Escudero. Kung gusto ninyong ituloy yan, gumalaw kayo ng mabilisan na kayo mismo, huwag manggaling sa akin. Kasi may nakita siya na hindi na talaga at nakikita rin po ng taong bayan. So, isang pagkakamali talaga ni Sir Cheese Escudero, taong bayan ang kalaban niya. Masakit sa ulo, kaya hindi maganda maging politician. Maging mabuhay na lang tayo ng pero kung wala naman politician, di ba, ang gulo rin. Pero kung mabubuhay naman tayo ng simple lang, kakaawa rin pala itong mga politiko na to. Ay, mananatili ang pananaw ni Sir Cheese Escudero. Tama ang pananaw niyang huwag siyang magpadala sa anumang salita. May nagpupush po sa kanya. Hindi ko alam kung sino to, lalaki. Dami na mabilis ang lahat. Pero ito po ay nakaupo. Nakaupo po ito. Nakaupo ito sa katungkulan. At may hawak po siyang batas. Minamadali po siya. Pero maniwala po ba kayo na dito, naghihintay siya ng divine intervention? Yung alam niyo yung kutob na niya, sana kutob na niya na hindi siya dapat makisawsaw dyan. Tama po yun, sir. Wag po kayo, tama yung desisyon nyo na maglaylot, wag makisawsaw. Lahat po kasi na makikisawsaw sa impeachment, mayroong, ayan po ang divine intervention. May negative na mangyayari. Kasi po, di ko nga po maintindihan, meron po kasing parang sumusuporta na malakas na puwersa ng universe na nagsasabing kailangang kumbaga wag nang mapaso. Hayaan mo na silang mapaso sa kung ano man desisyon nila. Kasi bawat pakikialam nila ng sino man ay mapapasok. Ito po, ayan, kitang-kita niyo. The divinity, the intervention. Bakit sasabihin na naman nila, nakabaliktad. Ang tunay na psychic po, kahit nakabaliktad, kahit nakatahaya, kahit nakabladlad yan, ay mababasa. Kung babasahin ko po ito ng natural na nakabaliktad, alam niyo po ba ang ibig sabihin nito kung di ko sasalain? Magkakaroon ng malaking kaguluhan ang buong Pilipinas sa oras na itinuloy ang impeachment. So, sasabihin na naman nila, makasara ako, makaduterte. Hindi po, binabasa ko lang po ito. Mahal ko ang bansang Pilipinas. Dahil Pilipina ako.
kung anong mangyari sa Pilipinas, hindi naman ang mga nakaupo sa gobyerno maapektuhan. Ako, ang pamilya ko, ang pamilya nyo. So, sinasabi ko po ang katotohanan. Ito po yung katotohanan, wala akong kinakampihan. Kahit mag-offer, yan nga po, kahit mag-offer, kaya nga may cross eh, kahit mag-offer po ang ating gobyerno ng peace and ano daw yon, peace and makeup, parang bati-bate, parang mga bata na nagbabati-bate. Hindi po yun magkakaroon ng katuparan pag hindi hinihinto ang kaguluhang yan sa impeachment. At kinakailangan pong with the divine intervention maibalik ang isang, nangingilabot nga po ako eh, ang isang bayani na tinitingala ng mga taong Pilipino na naniniwala na tama ang ipinaglaban noong tao na pinuproteksyonan ng divine intervention. Which ang pinuproteksyonan po talaga ng divine intervention, ayan po naka-cross, ayan po yung Mother Earth, tapos yun po, ay yung Daklan, the father, Duterte, Digong Duterte. At dahil ang mga Duterte po ay may dugo ng sina Ma'am Sara, sina Sir Paulo, yung kanyang mga anak. Dahil nga po sila may dugo ng pinuproteksyonan, sila ay dawit sa proteksyon ng universe. Hindi nyo napansin? Inyo pong pansinin kahit po sa mga vlog ko. Kaya naniniwala ako, natutuwa ako kay Sir Cheese Escudero kasi nakikiramdam siya at ayaw niyang maging kasangkapan. Dahil may kapalit na universe ang gagawa, hindi universe talaga ang gagawa. So napansin nyo, bagkus nating idiin ang impeachment, bagkus nating idiin si Tatay Digong, lalo siyang bumabango. Wag na lang po ako, yung pagkakataon na lang, wag na lang din ang tarot, yung pagkakataon. So dito, natuwa ako kasi lumabas ito kay Sir Cheese Escudero. Once na manindigan si Sir Cheese Escudero, may kapalit na maganda. Ano yung paninindigan na yun? Huwag ituloy ang impeachment. Ayan, no? J, tapos cross. So, ibig sabihin, even the universe don't like the impeachment. So, matalino si Sir Cheese. Siguro to si Sir Cheese, yung katalinuhan niya, talagang ginagamit niya. Nag-iisip siya. O nakita niyo? Sa oras na magkamali si Sir Cheese Escudero, hindi ang mga bughaw na yan ang magpapalaya sa kanya kung hindi ang taong bayan. Kaya alam din siguro yun ni Sir Cheese Escudero. Matalino ka, sir, na nakita ko yung basa ko sa tarot. Nakita mo yan, sir? Ikaw yan, hindi ka na nakakatulog, nai-stress ka na, even your love life was suffering kasi no time, no anything, even your sariling opinion, medyo natatakot ka kasi nga ayaw mong maipit. But the truth is, ipit na po kayo. So if you will determine whether good and bad, it's up to you. Pero sinabi ko na po kanina, sa inyo po lumabas yun. Di ko alam bakit lumabas yun sa inyo, sa tarot. Sa ngayon po, 3 ang pinoproblema nyo. Una, may isang tao, yan, sinasaksak kayo. Hindi naman po literal na sinasaksak, kundi po nakasaksak sa inyong puso. May mga masasama na kayong salitang naririnig sa isa sa mga nakaupo. Pangalawa, may isa pang nakikialam. 3 tao po ito ha. And ito po, sa mismo mga kasamahan mo, nakatarak, parang dami mang negative na salita. Isa sa isang kilalang namumuno, nakatarak din. Maybe may nare-receive ka mga ikaw lang makakasagot po nito. So, I tell you, malalaman nyo naman kung nagsisinungaling ako o hindi, dahil alam nyo yan.
Tapos itong the rest, natatakot ka sa taong bayan sa pagkakamaling gagawin mo. Which is tama, may takot ka. Yun po ang kulang sa ating mga nakaupo. Kailangan matuto po tayong gumaya kay Sir Chis Escudero na may takot. Hindi ito takot dahil naduduwag siya. Takot siya na maging makalikha siya ng isang malaking problema sa mga tao. Ayan po. Yan po ang ibig sabihin nun. Isang pusong natatakot, hindi para sa sarili niya. Natatakot siya sa bawat gagawin niya na makalikha siya ng isang malaking kaguluhan na sasaksak sa mga tao. Nakikinig siya sa sinasabi ng mga tao na stop all the impeachment. Ay, naku po, not only pala sa tao siya nakikinig. Ito po, hindi ako marunong, pero ito po kayo, Sir Chis Escudero. May mga nakita kayong lapses na maaaring mag-bounce back sa kalaban kapag itinuloy ang impeachment. Ayan po. At ang kalalabasan nyo po, masisira po kayo sa madlang people. Tama pala, matalino kayo, sir, o pinag-aaralan nyo. May mga lapses, oh. Alam niyo po ba ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin po nito, sa bawat paghuhukay o pagdaan ng panahon, kung sakali pong itutuloy ang impeachment, tama rin po yung nasa isip niyo, sir. Maraming mahuhukay, maraming madidig, ikababaon lalo ng ating gobyerno. At para sa mga taong marami pong nakakasimpatya po sa inyo, Sir Chis, at nagbibigay din ng opinyon na wag ituloy, lahat po yan na lumalaban para hindi matuloy ang impeachment, may star. Ito po ay panawagan or tarot pong lumabas kay Sir Chis. Ang star pong iyan, maganda po yan kapag ang mga taong nasa paligid niya ay tumuloy na hindi ituloy ang impeachment. Ibig sabihin tumuloy sila sa kanilang payo at manindigan sila na walang impeachment kasi po may isang liwanag na lalabas. Ibig sabihin nito, magkakaroon ng magandang impact sa mga tao. Yun po yun. Yan yung tubig na yan, dumadaloy. Yan po ay batis. Ibig sabihin po ng batis, ito ay ang henerasyon. Hindi napupuknat ang henerasyon ng pagiging Pilipino. Nila ay ang Pilipinas ay dapat pinamumunuan ng batas ng Pilipinas. So, aminin na po natin, kahit po sabing impeachment ang pinag-uusapan, didikit at didikit po sa case ng kanyang father na pinakuha sa ibang lugar, pinadala ng nakialam ang ICC. So, didikit at didikit yan sa ganyang sitwasyon. Wala na pong katapusan hanggang sa magkaroon na ng dalawang isipan ang mga tao na kayo ay puppet ng kasamaan at hindi ng kabutihan. Kaya bilib po ako sa iniisip nyo. At yung mga sumusuporta kay Sir Chis Escudero, yan po kayo, mga bituin po kayo, kaya po kayo bituin na maputi, malinis ang hangarin ninyo. Ilan kayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 po kayo. 8. Sino tong 8 to? Napakaswerte nyo po kasi yung lahat at pag po nag-manifest na maiayos at wala nang mga ganyan-ganyan, may star po, may regalo kayo mula sa universe. Ay, naku, nahirapan ako. Tarot naman masyadong At victory ay pupunta at babalik ang tiwala. Masakit po ito, Sir Chis, pero marami po ang nawawalan ng tiwala sa inyo. Dahil akala po kayo ay bayaran or puppet ng gobyerno. So, let's try to change all those concepts within their minds and may they realize the battle that you have in. Ito po. Ayan. Yan. Sa love life, ko na akong pakialaman. Kasi hindi naman kayo doon nahahot sit Pero mag-ingat po kayo sa health nyo, ha?
Yung mga tuhod, kasukasuan at sikmura, kailangan nyo pong magpa-try. Maybe it just a matter of stress and secondary, napapagod kayo. Ayan. Main decision, ipaglalaban yung huwag makialam. Kasi nga po, may isang tao na gusto kayong makialam, so it's depend upon you, but the tarot say, you have to strong, have a battle. At para sa bawat battle nyo pong ipapakita na sincero kayo, na talagang pinapakita nyo na hindi kayo puppet or hindi kayo bayaran o hindi kayo utusan, yun po yung sinasabi lang ng tarot. Na naman po kung ano doon. Ay may magandang nakalaan po. Yun po ang tunay na peace and order. Ayan po. At baka dumating ang time, makuha nyo ulit ang puso ng masa. Sa oras na hindi talaga kayo, manindigan talaga kayo na hindi kayo makikialam. Ayan o, gusto mo manindigan eh. Pero yun nga ang sabi ng clue ng tarot, tama daw manindigan kayo. Kasi marami daw po ang nag-iisip na kayo ay isang utu-uto, kayo ay isang utusan, kayo ay isang puppet. So, ganda po yung pinakikita ninyo para makita niyo yung ulap na yan. Yan po yung mga salisalita, yan po yung mga kwento-kwento. Pag nakita po yan ng taong bayan, kayo na rin po ang mag-aangat ng sarili nyo. Yun. Doon po natatapos ang tarot ko sa inyo. Naawa naman po ako sa inyo. Kasi alam niyo kung bakit. Gusto niyo ipakita na talagang lumalaban kayo. At kaya lang hindi makita ng tao yung struggle ninyo na ipakita na hindi kayo puppet, hindi kayo ganun. So, again, wala po akong kinakampihan. Binasa ko lang po ang tarot at malinaw naman po ipinakita ko sa inyo. Pero dito po talagang ang sinabi ng tarot, kung paniniwalaan nyo lang po ang tarot.